Miyembro din ng House Committee on Justice, Congressman Terry. Magandang morning! Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Kumusta po? Ay, magandang umaga po. Maraming salamat sa pag-imbita. Opo, Congressman, unahin ko lang yun sa bill sa kuryente, yung sa Meralco. Kayo nakapansin nun yung isang video na kumakalat, tapos ay sinasabi niyang from 700 noong October, ang kanyang bill lumundag ng magkano, Kong? Nung May, parang 7,000 ba, Congressman? Mula nung 700 na bill last year, naging 7,000 daw po for May or for this year, no? This year. So talagang malaki ho yung Talaga. talagang nakakagalit talaga. Pagka nakita ng tao, bakit naman gano'n? Tapos ventilador. Pero siyempre, yung unang tanong mo doon, supposedly, baka naman may jumper. Di ba? Pero ang pangalawa, ang sinasabi, dahil marami daw pong mga dagdag na bayarin or biglang pumas talaga daw yung rate ng pong kuryente. Pero siyempre, upon close inspection, nakita ho doon na ang ginamit pala ay magkakaibang mga Customer number. Customer number. So, hindi po ito patungkol dun sa same na household, no? Or account na pinag-uusapan. Pero matalas Kong, bilib ako sa mata mo, ha? Ako hindi ko napansin. Nung pinapanood ko, nagagalit na rin ako. Sabi ko, pambihira, kasi, times 10. Kasi ang iisipin mo kagad, talagang isang bill lang yon, isang customer account number lang. Hindi mo maiisip kagad na meron palang gagawa ng ganyang kalokohan na para lang palitawin na ang laki na itinaas, magkaibang account number pala. Magkaibang billing ng magkaibang lugar. Pin-reject nyo ba talaga? May microscope ba kayong ginamit yan? Ang linaw ng mata mo Hindi, dapat kasi nung pinapanood ko talaga yung video, parang nagtataka na ako kasi lahat naman tayo nagbabayad ng kuryente kada buwan So parang kung ventilador lang yung ginagamit mo, at kung paano niya pinaliwanag yun di ba? Yes. Ventilador lang ginamit niya, parang hindi talaga mangyayari na magiging 7,000 from 700. At tatanggapin ko kung 700, naging biglang 1,000, 1,2, 1,3. Yes. Yun yung actual na kalagayan ng mga ordinaryong pamilyang Pilipino. Hindi tapos syempre may mga giveaway din ho doon sa video kasi parang tumitingin-tingin doon sa video, yung mga ganun ba? So, hindi ko natin kung totoo ba to, di ba? So, wala naman tayong debate na talaga kailangan hong harapin ng gobyerno itong presyo ng kuryente sa panahon ng krisis. Pero hindi naman sa ganun. Nakabatay sa hindi pwede nakabatay sa kasinungalingan yung dahilan bakit tayo nagagalit o kaya kasi meron naman ibang mga karanasan yung tao na talagang tumaas. Nakabatay sa actual na account numbers nila at karanasan. Yan. Pero ito, kung saan bumabagsak itong ganitong gawain, kapag sisitahin mo yan, yung mga gumagawa ng ganyan. Misinformation. Maliwanag na misinformation yan. Parang may panloloko, pandaraya na ginagawa sa motibong para galitin, para magalit sa gobyerno. Well, siyempre, dalawa po yung kababagsakan yan. Una, siyempre, yung gumawa ng content. Tapos pangalawa, yung platform na pinaglunsaran po ng content. Diba? So, dapat po kasi yung pong platform, yung halimbawa, yung page, no? Binibit din lang kung talaga totoo itong kasi pagka hindi po, either fake news yun or talaga outright disinformation. Ibig sabihin, panlilin lang sa atin pong mga kababayan. Kung nabanggit niyo yung platform, ito yung PGMN mismo din, di ba? Ito rin yung Peanut Gallery Media Network, yun din? Tama po. To be fair naman po sa kanila, hindi naman sila yung nag-create ng content. Pero sila yung nag-upload din kasi ng same content na naging viral. So, I think yung content po na in-upload nila, talaga marami yung nakapanood ng mga kababayan ho natin. At nakapag-trigger po talaga ito ng galit, una doon sa distribution utility, pangalawa doon din sa gobyerno kung patay-patay, tulog-tulog, walang ginagawa para tugunan po yung presyo ng kuryente. Ano po ang ang purpose nung objective nung pinapatawag yung investigation diyan? Very important po kasi na makita natin kung meron bang disinformation operations na in-undertake nga ho yung PGMN patungkol po dito sa presyo ng kuryente. At iba pa mga usapin kasi katulad ng binanggit ko, wala tayong debate na seryosong kailangan pag-usapan yung presyo ng kuryente at iba pang mga malapit sa sikmura ng ating pong mga kababayan. Pero
we are drawing a red line. Mm-mm. Pagka ho, nakabatay nga sa untruth, ibig sabihin hindi totoong mga content, no? Yung pong itinutulak natin sa mga kababayan natin. Kasi katulad ng sabi ko, sa totoo lang marami naman ho talaga mga aktual na katotohanan, mga aktual na sitwasyon at kalagayan na pwede ho maging batayan, no, para doon sa mga aksyon ng gobyerno at ng iba pa hong mga tao. Yun lang kung tingin ko valid yun eh. Yung nagbabayad na nga tayo nung system loss na tinatawag, na nanakaw o nawawala sa iba ang gumagamit, tapos tayo ang sumasalo bilang mga consumers, tapos binubuisan pa yun. Binubuisan pa yun. Masyado na mga Doble-doble dagok sa atin. masakit yun. Yung point nga na yun, ano bang stand nyo doon? May tatlong line items doon na talagang magandang pag-aralan. Una, yung binanggit niya ng system loss, ito yung nawawala hong kuryente, na hindi naman yung actual na nagbabayad yung May dahilan. kasalanan, no? Ito yung pagkakakarga ho doon sa mga inefficiency ho ng distribution utility. Correct. Hindi niya nasasawa tayo mga nagnanakaw ng kuryente. No? Siyempre, tayo ho yung nagpapasa nun. So, yun yung una. Kailangan pagdesisyonan kung tama nga ba talagang tayo yung nagbabayad o dapat kinakarga mula sa kita nila. Sa kanila, bakit sisingilin sa consumers yun? Oo. Problema nila yun. Yun yung isa. Yung isa ko, yung dalawa pa. Yung pangalawa, yung VAT, no, doon sa presyo ng kuryente. Yan, mas madali yung tanggalin yun kasi I think yung DOE, nagsabi sila na wala silang debate kung tatanggalin ba yung VAT sa kuryente. Yun yung pangalawa. Tapos pangatlo, yung lifeline rate, I think may debate ng konti doon kasi may pakiramdam yung mga middle class na ba't naman kami nagpapasan yan? Ba't di na lang gobyerno magpasan yung lifeline rate? Di ba? Ito ko yung lifeline rate para dun sa mga mahihirap po natin mga households eh. At sabi ho ng ilang mga senador, I think, ay sa totoo lang, kung maliit na lang naman ho yung porsyento nung binabayaran po for lifeline rate, kaya na yun. Parang kaya na ho dapat ng gobyerno pasanin po yun. So yun yung tatlong mga line items doon. Meron pa isa, Kong, hindi ba yung mga renewable energy, meron pa isang item na ganoon eh. Ano ba fit all po yung tawag doon. Hindi ba parang unfair naman yon, katulad nung iba, di ba? Sa bagay, nakababag mo na isang araw sa floor eh. O sige, go ahead. Well, yung pong fit all po kasi yan po yung ibinabayad ng mga tao para dun sa pagtatayo ng mga renewable energy katulad ng solar facilities, no? Well, debate po yan kasi yun ang mas medyo mahirap tanggalin kasi ito po yung parang pinangako ng gobyerno sa mga solar facilities, sa mga renewable facilities. Na parang, sige, magtayo kayo, bigyan namin kayo ng pera. Parang gano'n kasi yung pangako ron. So, may mga contractual issues doon na mas mahirap wasakin kaysa doon po sa mga unang tatlo na pinag-usapan natin. Pero yung konsepto na yun, tama bang tayo ang magpasa nun? Di ba pwedeng i-delay ng konti yan? Pagka nakatayo na yung mga solar, saka na tayo mag-usap. Pwede rin hong maging ganun yung kalagayan. Pero kasi yung pong fit all, international ho na naging gawain ng iba't ibang mga bansa rin para magtulak nung magtulak ko nung pagtatayo ng solar, lalo nung nakaraang dekada. Pero ngayon ata dahil medyo bumagsak naman yung presyo ng pagtatayo ng mga solar facilities, for example, I think mas maliit na at talagang dapat mawala na. Yung po nga ganun. Kasi dati subsidy yan supposedly. Kasi nung nakaraang dekada, medyo mataas ho talaga yung pagtatayo ng solar. Pero unfortunately, katulad na binabanggit nyo, may mga hindi nagtayo. Nung po mga pangako. Officially ba, stricken off the records na yung ng House yung speech ni Congressman Libiste nung isang araw? Initially po na strike off the record, pero nagka-motion for reconsideration po na i-retain na lang po yung ilang bahagi na talaga namang related sa yung tinatawag pong personal and collective privilege niya. Doon sa kanya pong reklamo nung nakaraan. Eto ho, Kong Terry, total kayo ay bata pa rin na kongresista, si Lian Libiste bata pa rin, si Barsaga, ang nagiging impression sa kanila o image nila mga batang lumalaban sa katiwalian sa mga traditional politician
Kayo bilang isa sa mga lumalaban din sa katiwalian, ano bang tingin ninyo o damdamin ninyo para sa dalawang kasamahan ninyong bata na yon? Wala naman ako masyadong damdamin ho para sa kanila. No? Pero, marami naman ho silang gawin po yung gusto ho nilang gawin sa Kongreso. Sila naman ho yung mapagpasya doon. Pero syempre, pagka naman ho may mga bangga o kaya talaga sobra doon sa kanilang pong gawi, tingin ko naman meron ng mechanism ho yung Kongreso, no? Para panagutin ho sila. Valid Kasi, po ba yung mga points na nire-raise nila lagi dyan sa Kongreso? Well, siguro may mga isang pagkakataon, no? Valid. Yung pong mga... Isa lang? Isa lang? Isa lang? Ang sungit mo naman, isa lang? Doon sa mga narinig ko, baka naman may mga hindi ako narinig na tama doon sa mga binaba. Kasi halimbawa, si Congressman Kiko Barsaga ho ata, may bago na naman siyang mga pinakawalang mga salita no? Unang araw ng Kongreso. Parang hindi na naman ho ata natuwa yung mga kasamahan ho natin doon sa kanya pong mga sinabi. Yung crocodile farm? Oo, tama po. Tapos siyempre si Congressman Leviste, sinabi niya na nagbo-vote buying daw ho yung lahat ng Ayan, oo nga. Tapos biglang nagalit ho yung ilang mga kasama natin, katulad rin ni Congresswoman De Lima. Oo Na nga. talaga nagalit siya. Sabi niya, wag mo kami isama dyan sa mga pinagsasabi mo. So may mga ganun ho. Bawiin mo yan. Parang nanay no? Parang nanay. Bawiin mo yan. Hindi ako nag-vote buying sa buong buhay ko. Sabi parang ganun yung sinasabi ni Congresswoman De Lima, ano po? Yun. So yun po yung mga dalawang mga halimbawa. Yung po mga nangyari lang ho nitong nakarang 4 na araw. Opo. Last na lang po. Update lang. May pirmahan po bang nangyayari dun sa pro-impeachment bago yung botohan sa Monday? Wala ho. Walang pirmahang nangyayari. Ang botohan ho doon magkakaalaman sa Lunes kung ano yung boto ng mga tao. Pero yung mga commitment, mahirap pang hawakan yun until and unless the voting has happened, ano? Totoo. Pero may mga caucuses po kasi nang nangyayari mula nung Lunes. No? So, yung pong party list coalition, for example, yung pong ibang malalaking mga partido, nakikipagpulong po sa liderato po ng Kamara eh. Nakakailan na po yung base sa mga caucus. Well, doon sa mga kwentuhan namin sa mga miyembro at mga partido, I think meron ng mga 200 na support po for the impeachment vote. Ang sabi ko niya, Deputy Speaker Puno kahapon, meron na siyang nabilang na 180. Ang target po ng liderato po ng Kamara ay I think at least 215 para mapantayan po yung nakaraang boto nung nagdaang taon. Kahit na 106 lang ang kailangan. Opo. Ang yung 106, wala na akong tanong doon. Tingin ko kuha na ho yun eh. Yung 106 po. Pero siyempre, mahalaga lang na matupatan po yung nagdaang taon. Yung may message. So ang update, parang nasa 200 na, gano'n, Kong? Opo, yung pong ilan doon sa mga kwentuhan ho namin, paano mga 200 na ho eh. 200? Ibang partido. Okay. Kong Terry, salamat po. Magandang umaga po. Thank you, Kong. Maraming salamat. Magandang umaga. Magandang umaga. Si Congressman Terry Ridon ng Bicol Saro Party List.